الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang pupuri o lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya na pinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marafat sa isang Muslim na puriin niya si Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Puriin niya si Allah subhanahu wa ta'ala dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng kalangitan at kalupaan at sa lahat ng pagitan nito. Pinatatag niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kabundukan, kalupaan, kalangitan, at walang makagawa doon liban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Siya Allah lamang mayroong kakayahan dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay at siya ang nagprotekta sa lahat ng mga bagay. Si Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala siya ng mga propeta. Nagpadala siya ng mga propeta bilang tuparin ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ibabaw. Arsalallah azza wa jal ar-rusul wal anbiya yubayyinu ala an-nasi amrun min awamirillah azza wa jal aw risalat min Allah subhanahu wa ta'ala, para ipaliwanag nila ang mga utos o iparating nila ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maalipin. Isa sa pinakamalaking biyaya na binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga messengers, mga propeta, para magpaliwanag sa atin ang kalagahan ng Islam, magdala sa atin ng tamang pananampalataya, ay turo sa atin ang tamang pananampalataya na dapat sambay ng isang tagapaglikha at sumunod sa tamang pamantayan ng reliyon. Wahuwa dinul Islam. Ito ang tinatawag ng Islam. Sinabi ni Ali bin Abi Talib, inna ni'mata mawsulatun bisyukri wa syukri yata'allaqu bil mazid. Marapat sa isang mananampalataya ay magpapasalamat siya sa mga biyaya na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Dahil ang pagpapasalamat, isang dahilan, daan, paano tagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya sa taong palaging nagpapasalamat sa kanya. Yaqulullah azza wa jal fi suratil Ibrahim ayat 6, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang taong palaging nagpapasalamat sa kanya, la azidannakum, sigurado ay dagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya. Sa araw na ito, ipaliwanag natin sa kitab ng Kitabu Syarhi Zadil Mustaqni li Syekh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti rahimahullah. Kitab Zadil Mustaqni At-Tafriq Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti. Si Sheikh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti, isa sa mga faqih Saudi, isa sa mga ulama ng Saudiya, ay nagmula sa Mauritania. Wa huwa ahad عضو من هيئة كبار العلماء في السعودية
Isa siya sa mga nagtuturo, malaking eskolar sa Mamlaka Saudiya. Wa mudarris bil Jamiat Islamiyah. Siya ay isang guro ng Jamia Islamiyah, ay nagtuturo. At mayroon din siya mga duros sa Masjid Nabawiyah. At mayroon din sa mu'allafat na mga kutub. Maaari itong bilihin ng mga tulab hinggil sa fiqh. Bilanggit niya sa kanyang syarah sa kitab ng Syarh Zadil Mustaqni' na binanggit niya dito yung asbabu da'fil himma fi talab al-ilm, sa isang tanong ng talibul ilm sa kanya. Binanggit na dito asbabu da'fil himmati fi talab al-ilm. Ito yung tatalakay natin. Mga dahilan bakit bumaba ang himma, yung agresibo ng isang tao sa kanyang pag-aral ng kaalaman ng Islam. Kasi mayroong mga tao nawalan ng agresibo sa pag-aaral. Nawala sa kanya yung kahalagahan sa kanyang puso sa pag-aaral, nawala sa isip niya. Parang humina ang kanyang kalooban sa pag-aaral ng ilm, ma'rifah, sa kanyang din. Binanggit niya dito, asbabu da'fil himmati fi talab al-ilm. Mga dahilan bakit bumaba ang himma ng isang talibul ilm sa pag-aral, pagsasaliksik ng kaalaman sa reliyong Islam. Binanggit niya dito, bakit nawala yung himma, yung agresibo ng isang talibul ilm. Tinanong siya, ma nasihatuk liman yaftur an talib al-ilm wala yasbir ala muqabadati masailih. Wa kaifa tuqawwa al-himmatu fi talab al-ilm. Tinanong siya kung ano yung sagot mo, ya Sheikh, ano yung sagot mo? Lima yaftur an talab al-ilm, yung taong nawalan ng agresibo, nawala sa kanya yung halaga ng pagsaliksik ng kalaman sa kanyang sarili. Wala yasbir, at nawala sa kanya yung pagtitiis sa pag-aaral. Ibig sabihin, marami yung syakwa niya, yung reklamo niya sa kanyang sarili sa pag-aaral. Hindi siya nagsasabar. Hindi siya nagtitiis sa mga pag-aaral. Wa kaifa tuqawwa al-himmatu fi talab al-ilm. Paano babalik yung lakas ng himma ng isang taong nag-aaral sa reliyong Islam? Tinanong si Sheikh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shankiti, rahimahullah. Sabi niya, jawab, yung sagot dyan, sabi niya, ضعف الهمة في طلب العلم له أسباب أعظمها وأخطرها وأشدها. Sabi niya, binanggit niya dito na yung ضعف الهمة في طلب العلم له أسباب. Yung pagkababa ng himma ng isang talibul ilm sa pag-aaral, lahu asbab. Maraming dahilan. Maraming dahilan. At maraming uri ng da'ful himma fi talab al-ilm. At ibang-ibang ulama nagpapaliwanag dito. A'zamuha wa akhtaruha. Sabi niya, ang pinakamalaki dito na dahilan at pinakadelikado na dahilan, wa ashadduha, pinaka masamang dahilan bakit nawala yung himma ng isang tao na talibul ilm. Awalan, su'un niyati wa taghayyiru tawiyah. Qala Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Una-una, yung masamang intensyon. Yung masamang intensyon ng isang talibul ilm, siya ay nag-aaral. Baka yung tao nag-aaral, mayroon siyang ibang hinahangad. Nag-aaral siya pero laysa lillahi subhanahu wa ta'ala. Hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala.
kundi para sa makamunong bagay. Hindi totoo sa kanyang pag-aral. Nawala sa kanya yung sidak, yung totoong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil, hindi siya ikhlas, sincerity sa kanyang pag-aral, napilitan lang o kaya sumabay lang sa mga kaibigan. Wala siyang hangarin sa kanyang pag-aaral. Iba yung estudyante na nag-aaral na hangarin niya paano matuto ng Islam, paano niya protektahan ng Islam, magkaroon ng kaalaman at protektahan yung Islam at ipaliwanag yung Islam, ipaglaban yung Islam. Talaga yung mga tao na yun ay sila yung mga mukhlisin, mga sincerity sa pag-aaral. Su'un niya, yung masamang intensyon. Tinanong si Ahmad bin Hanbal rahimahullah na paano kayfa tasihu niyatak, paano may tama ang intensyon ng isang talibul mag-aral. Sagot niya, raf'ul jahli an nafsihi wa li ghairihi. Yung taong bago siya nag-aaral, nilagay niya sa kanyang puso at isipan ay para matanggal yung kanyang kaignorant sa pananampalatayang Islam. At sa iba, may turo niya sa iba at masabi niya sa iba. Dito may tama ang isang intensyon ng isang talibul ilm. Sinabi ni Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma bi anfusihim. Tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi niya baguhin ang isang tao. Mga tao, hanggat na hindi nila baguhin, hatta, ini harful ghaya, yadullu ala ghaya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hanggat hindi tutulungan ng isang tao ang kanyang sarili, paano baguhin ang kanilang mga sarili. Sinabi ni Sheikh Mukhtar bin Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti, dinalil niya ito hinggil sa talibul ilm. Ang kahinaan ng isang talibul ilm, kapag hindi niya babaguhin yung masama niyang intensyon at hindi siya babaguhin ni Allah Ta'ala, hindi siya tutulungan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano lalakas yung himma niya sa kanyang pag-aaral. Kung tutulungan ng isang talibul ilm, babaguhin niya ang kanyang intensyon sa kanyang pag-aaral, ay tutulungan siya, gagabayan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano lalakas yung kanyang himma sa pag-aaral, pagsasaliksik ng kalaman. Binanggit niya dito. Binanggit niya dito sa kitab ng Syarh Zadil Mustaqni. Binanggit niya dito. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala, ipaliwanag natin sa next yung tinatawag na ang kanyang ibang paliwanag hinggil sa tanong sa kanya sa topic na asbabu da'fil himmati fi talab al-ilm. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.